Sa mundong puno ng ingay, validation at mababaw na atraksyon, ang tunay na lalaki ay hindi naghahabol. Siya ay nagiging isang destinasyon. Kung ang hangarin mo sa 2026 ay ang makasama ang isang mas batang babae, kailangan mong alisin ang emosyonal na pagmamadali at ang uhaw na magpa-impress. Ang stoic na pananaw ay hindi umaasa sa kilig o diskarte sa panliligaw. Nakatuon ito sa paghubog ng sarili, isang pagkataong may bigat, direksyon at paninindigan. Kapag ang isang lalaki ay kalmado, buo at hindi naghahanap ng pahintulot ng mundo, nagiging imposible siyang baliwalain. Dito nagsisimula ang tunay na atraksyon. Una, master your internal state. Amor fati. Sa panliligaw sa mas batang babae, ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagkontrol sa sarili, ang mastery sa iyong internal state. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-aakala na kailangan nilang magbihis o magsalita parang mas bata para mapansin. Ang ganitong pagpipilit ay malinaw na senyales ng kahinaan, hindi kalakasan. Ang stoic na lalaki ay hindi tumatakas sa kanyang edad o karanasan. Sa halip, tinatanggap niya ito ng may dignidad at tiwala. Ang edad mo ay hindi dapat ikahiya. Ito ang pundasyon ng iyong identidad. Kapag may tiwala ka sa iyong sarili, nakikita ito ng iba, lalo na ng isang batang babae na hinahanap ang lalaking matatag at kalmado. Ang isang batang babae ay hindi naghahanap ng isa pang boy na kasing edad niya, na madaling madala sa uso o emosyon. Hinahanap niya ang katahimikan sa gitna ng gulo. Isang lalaki na hindi naguguluhan ng damdamin, hindi bumabagsak sa bawat trend at hindi natitinag ng opinyon ng iba. Ang mastery sa sarili ay nangangahulugang hindi ka kontrolado ng galit, takot o kaba. Sa halip, ikaw ang may kontrol sa iyong emosyon. Kapag mayroong tensyon o hindi pagkakaunawaan, hindi ka mabilis sumuko o mag-react. Nananatili kang kalmado, malinaw mag-isip at may paninindigan. Ito rin ay tungkol sa pagtanggap ng lahat ng nangyayari sa buhay mo, amat-amat man o biglaan, ng may bukas na isip. Ang konsepto ng amor fati ay hindi lamang pagtanggap, kundi pagmamahal sa kapalaran mo sa lahat ng aspeto ng iyong pagkatao. Kapag tanggap mo ang sarili mo at ang sitwasyon mo ng buo, nagiging natural ang kumpiyansa at iyon ang pinakamalakas na magnet sa mas batang babae. Hindi mo kailangang magsalita o magpakitang gilas. Ang katahimikan at matibay na presensya mo na ang nagpapahayag ng tunay na lakas. Sa madaling salita, mastery ng internal state ay hindi gimmick o diskarte. Ito ay lifestyle, paraan ng pamumuhay at pag-iisip na nagpapakita na ikaw ay isang lalaking hindi madaling maapektuhan, isang lalaking may bigat, direksyon at halaga. Sa ganitong paraan, nagiging imposible kang baliwalain at iyon ang pinakaunang hakbang para maging tunay na kaakit-akit sa isang mas batang babae. Pangalawa, radical self-reliance at stability. Sa 2026, ang mundo ay mabilis, pabago-bago at puno ng kawalan ng kasiguruhan. Maraming lalaki ang nagkakamali sa paniniwala na sapat ang charm, pera o simpleng pakikipag-usap para makuha ang interes ng mas batang babae. Ang tunay na kaakit-akit ay nagmumula sa radical self-reliance, isang kakayahan na tumayo sa sariling lakas at hindi umaasa sa iba para sa seguridad, validation o kasiyahan. Ito ay hindi pagiging matigas o malamig. Ito ay tunay na kontrol sa sarili at sa sitwasyon. Ang financial stability ay higit pa sa simpleng kita. Ito ay kalayaan sa paggawa ng tamang desisyon, kapangyarihan sa sariling buhay, at kakayahang ipakita na hindi ka basta-basta naaapektuhan ng mga pagbabago sa paligid. Ang emotional stability ay nagpapakita ng kalmado, kumpiyansa at tiwala sa sariling halaga. Kapag may matatag kang pundasyon sa emosyon, hindi ka basta natitinag ng galit, rejection o drama. Ang physical stability, kalusugan at katawan ay sinyales ng disiplina at pagpapahalaga sa sarili na likas na nakakaakit sa sinuman. Kapag ang isang lalaki ay nakatuon sa pagbuo ng kanyang empire, karera, kalusugan, prinsipyo at layunin,
nagiging natural na magnet siya. Hindi dahil humihingi siya ng atensyon, kundi dahil ramdam ng iba ang direksyon at determinasyon niya. Ang batang babae na may alam ay nararamdaman ang enerhiyang ito at kusang lumalapit. Ang lalaki na abala sa pag-abot ng sariling potensyol ay hindi desperado, hindi umaasa sa validation ng iba at hindi nagpapakita ng pangangailangan. Ang kanyang stability sa lahat ng aspeto ng buhay ay simbolo ng tunay na lakas. At ito ang gumagawa sa kanya na kaakit-akit sa mga taong naghahanap ng lalaki na may bigat at direksyon. Sa ganitong paraan, nagiging imposible siyang balewalain at nagiging tunay na presensya sa mundo ng sinumang babae. Pangatlo, intentional presence, not desperation. Sa age gap relationships, ang pinakamalakas na magnet ay hindi ang pagiging laging available o desperate. Maraming lalaki ang nagkakamali sa akala na kailangan nilang patunayan ang halaga nila sa bawat sandali o sagutin ang lahat ng mensahe kaagad. Ang stoic na lalaki ay marunong maghintay. Ang kanyang presensya ay intentional. Pinipili kung kailan siya lalapit at kailan aalis, at ito ay isang malinaw na senyales ng self-respect. Kapag ipinapakita mong mahalaga ang iyong oras, ipinapakita mo rin na mahalaga ang iyong sarili. Ang intentional presence ay higit pa sa pisikal na presensya. Ito ay kakayahang makinig ng may lalim at magsalita lamang kung may saysay. Hindi mo kailangang punuin ang bawat silid o chat ng iyong presensya. Ang misteryo mo at kontrol sa sarili ang siyang nagiging pinakamalakas na atraksyon. Ang babae ay natural na naaakit sa lalaking hindi desperado, na may sariling direksyon at layunin at hindi basta-basta nahuhulog sa emosyon o presyon ng iba. Kung hindi siya tumutugon ng may respeto, lumayo ka ng walang galit o drama. Ang pag-alis ng may dignidad at walang paliwanag ay isang malakas na pahayag. Ikaw ay may sariling halaga at hindi nagpapadala sa whims ng iba. Sa ganitong paraan, hindi ka nagiging isa sa maraming humahabol. Nagiging lalaki ka na may bigat at presensya, isang puwersa na hindi basta-basta napapalitan. Ang pasensya, kontrol at intentional na presensya mo ang gumagawa sa iyo na tunay na kaakit-akit sa mata ng mas batang babae. Kapag pinili mong maging presensya sa paraang ito, nagiging imposible kang balewalain. At iyon ang pinaka-epektibong paraan para bumuo ng tunay na koneksyon. Pang-apat, direktang hangganan. Sa 2026, napakarami ng laro ng utak at pabago-bagong taktika sa panliligaw. Maraming lalaki ang naniniwala na kailangan nilang magpanggap, magmanipula, o magpakita ng sobra para mapansin ang isang mas batang babae. Ang stoic na lalaki sa kabilang banda ay may tapang na maging direkta, walang paligoy-ligoy, walang pangangailangan ng validation. Ang pagiging tapat sa intention mo ay hindi kahinaan. Ito ay senyales ng tunay na lakas at kumpiyansa. Ang direct honesty ay nagsisimula sa malinaw na pagkakaalam sa sarili. Alam mo kung ano ang gusto mo at handa kang ipahayag ito ng may respeto. Hindi ka humihingi ng pahintulot para sa nararamdaman mo at hindi ka umaasa sa positibong tugon para sa iyong ego. Kapag gusto mo ang isang babae, ipinapakita mo ito sa pamamagitan ng malinaw na salita at consistent na aksyon. Kapag hindi siya interesado, tinatanggap mo ito ng kalmado, hindi dahil sa kawalan ng emosyon, kundi dahil alam mo na ang rejection ay hindi pagbabawas sa halaga mo bilang lalaki. Ang kakayahang tanggapin ang hindi nang hindi nasasaktan ang ego ay isa sa pinakamalakas na senyales ng maturity at personal power. Ang honesty na ito ay hindi lamang sa salita, kundi sa buong presensya at kilos mo. Ang babae ay nakakaramdam ng integridad mo at iyon ang lumilikha ng respeto at pagkakaakit. Hindi mo kailangan gumamit ng mind games, paibig o manipulative tactics. Ang simpleng katotohanan na alam mo ang gusto mo at hindi natatakot ipakita ito ay mas nakakabighani kaysa sa anumang gimmick. Sa huli, ang direct honesty ay nagpapakita na ikaw ay isang lalaking may prinsipyo, may direksyon at may panindigan. Sa mundong puno ng peking pagkukunwari,
ang kakayahang maging bukas at matapat ang nagtatayo ng pinakamalakas na koneksyon. Kapag pinagsama ng katahimikan, presensya at kontrol, ang lalaking tapat ay nagiging imposible baliwalain. At iyon ang pundasyon ng tunay na stoic attraction sa isang mas batang babae. Panglima, controlled mystery and emotional reserve. Sa age gap relationships, ang isa sa pinakamalakas na aspeto ng stoic na lalaki ay ang kakayahang panatilihing ang misteryo at kontrol sa emosyon. Maraming lalaki ang nagpapakita ng sobra sa simula, palaging available, laging nagpapadala ng mensahe at madaling madala ng emosyon. Ganitong pagkilos ay nagmumukhang desperado at nagbabawas ng intrinsic na halaga mo. Ang tunay na kaakit-akit ay ang lalaking may kontrol sa sarili na hindi basta-basta nasasaktan o naaapektuhan ng reaksyon ng babae. Ang controlled mystery ay hindi pagiging cold o malayo. Ito ay may balanse sa presensya at kawalan nito. Ang stoic na lalaki ay pumapasok sa buhay ng babae ng may layunin, ngulit hindi sumusunod sa bawat whim o mood. Pinipili niya kung kailan makikipag-usap, kailan makikinig, at kailan magtatagal sa sariling mundo. Ganitong limitasyon ay nagiging magnet dahil ipinapakita nito na ikaw ay may sarili mong direksyon at priorities. Kasabay nito, ang emotional reserve ay nagpapakita ng maturity. Hindi ka agad nagre-react sa bawat sitwasyon, galit o tuwa man. Ang babae ay nakakaramdam ng stability at kalmo sa paligid mo na nagbibigay ng sense of security at respeto. Kapag may tensyon o hindi pagkakaunawaan, nananatili kang composed, malinaw mag-isip at hindi padalos-dalos. Sa ganitong paraan, ang controlled mystery at emotional reserve ay lumilikha ng aura ng lalaking may bigat. Isang lalaking hindi madaling mabigo, hindi madaling mahulog sa presyon at hindi basta-basta mapapalitan. Ang kombinasyon ng katahimikan, presensya at kontrol ay natural na nagiging attractive sa mas batang babae. Hindi mo kailangang ipilit o habulin siya. Siya ang kusang naaakit sa presensya mo dahil ramdam niya ang integridad, self-respect at katahimikan, mga katangiang hindi basta-basta makikita sa karamihan ng lalaki sa paligid. Pang-anim, selective engagement and standards. Ang isa sa pinakamahalagang katangian ng stoic na lalaki sa age gap relationships ay ang kakayaang pumili kung sino ang kanyang pinapansin at kung sino ang pinapapasok sa kanyang mundo. Maraming lalaki ang nagkakamali sa paniniwala na kailangan nilang maging available sa lahat o tanggapin ng kahit sino na nagpapakita ng interes. Ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita ng kawalan ng self-respect at desperasyon. Ang stoic na lalaki sa kabilang banda ay may malinaw na pamantayan at prinsipyo at hindi basta-basta bumababa sa bawat pangangailangan ng iba. Selective engagement ay nangangahulugang alam mo kung sino ang karapat-dapat sa oras, enerhiya at emosyon mo. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat mensahe, tanggapin ang bawat imbitasyon o pumayag sa bawat kagustuhan. Ang isang batang babae ay natural na naaakit sa lalaki na may prinsipyo at standards dahil ito ay nagpapakita na may dignidad at self-worth ka. Hindi ka naglalaro ng laro at hindi ka nagko-compromise sa sariling halaga para lang makakuha ng pansin. Kasabay nito, ang selective engagement ay nagtataguyod ng respeto sa relasyon. Kapag malinaw na may boundaries at may standards ka, ang babae ay natututo ring respetuhin ang presensya at espasyo mo. Ang bawat interaction ay nagiging purposeful at hindi lamang para punuin ang oras o emosyon. Sa ganitong paraan, ikaw ay nagiging lalaki na may direksyon, may kontrol at hindi madaling manipulahin. Ang selective engagement ay hindi pagiging malayo o disinterested, ito ay isang senyales ng maturity at self-mastery. Sa pamamagitan ng tamang pagpili kung sino ang pinapahalagahan at sino ang pinapapasok sa mundo mo, ang stoic na lalaki ay nagiging magnetic sa tamang tao, isang presensya na hindi basta-basta malilimutan, at isang lalaki na natural na hinahangaan dahil sa kanyang integrity, standards, at kontrol sa sarili. Pangwalo, patience as a strategic advantage.
Sa mundo ng mabilisang komunikasyon at instant gratification sa 2026, ang pasensya ay naging bihirang kalidad at iyon ang nagiging pinakamalakas na kalamangan ng stoic na lalaki. Maraming lalaki ang nagmamadali, nagmamakaawa ng pansin o nagpapakita ng sobra sa simula. Ngunit ang tunay na atraksyon ay hindi lumilitaw sa pagmamadali. Ang stoic na lalaki ay marunong maghintay at gamitin ang pasensya bilang estratehiya, hindi bilang kahinaan. Strategic patience ay nangangahulugang hindi agad nagpapakita ng emosyon o interes sa bawat sandali. Pinipili mo kung kailan lalapit, kailan makikipag-usap, at kailan magbibigay ng atensyon. Sa halip na habulin ng babae, hinahayaan mo siyang makaramdam ng intrinsic na halaga mo. Ang katahimikan at presensya mo ay nagiging magnet, ang bawat aksyon mo ay may layunin, hindi dahil sa desperasyon o takot na mawalan ng pagkakataon. Kasabay nito, ang pasensya ay nagpapakita ng maturity at emotional control. Kapag hindi agad nakatanggap ng tugon, hindi ka nagagalit o nai-stress. Hindi ka rin madaling nadadala ng mood swings, drama o mga manipulative tactics. Ang babae ay nararamdaman ng seguridad at consistency mo at dito nabubuo ang respeto at tiwala. Ang presensya mo, kahit tahimik at composed, ay nagiging mas kapani-paniwala at kaakit-akit dahil sa kakayahan mong maghintay at manatiling steady. Ang strategic patience ay hindi lamang tungkol sa paghihintay. Ito ay tungkol sa pag-aalay ng sarili mo sa tamang timing, tamang energy at tamang koneksyon. Ang lalaki na may ganitong kalidad ay hindi lamang kaakit-akit, siya ay isang presensya na hindi basta-basta mapapalitan at isang lalaki na natural na hinahangaan dahil sa kanyang integrity, standards at kontrol sa sarili.